Ika-23 Kabanata, Emergency Quest. Ang dungeon ay isang lugar na tanging ang malalakas lamang ang nagwawagi. Bilang isang hunter ang pakikipaglaban ay hindi lamang sa mga halimaw, kundi sa mga kapwa hunter din. Dito nasusukat ang tibay ng loob at lakas ng katawan, talino at kakayahang magtagumpay. Lumitaw ang 8 hunter, nagulat ang mga ito dahil natalo ang boss ng dungeon kaya inisip nila na marahil mahinang klase lamang ito na halimaw. Inakala rin nila na si Eugene ang nakapatay sa boss dahil sa baluti nito at sandata. Napag-alaman din nila na anak ng napakayamang tao si Eugene. Sinabi ni Mr. Huang Dongsuk na papayag silang makipag-usap sa ama ni Eugene kung papatayin niya si Sung Jinwoo, at sasali sa kanilang grupo, dahil kung hindi niya ito gagawin pareho sila ni Jinwoo na mamamatay sa kanilang mga kamay. Wala naman daw makakakita at makakaalam ng mangyayari sa loob ng dungeon. Tumingin naman si Eugene kay Jinwoo na tila humihingi ng tulong. Sa isip naman ni Jinwoo, inaasahan niya na ang isang katulad niyang mahina ay madalas traidorin at iwan ng sinuman kahit napakitaan niya ang mga ito ng kabutihan, ngunit hindi niya inaasahang pinili siya ni Eugene at handa itong lumaban kasama niya na ikinagalit naman ng leader, at naghahanda ng lumapit sa kanila upang unahing patayin si Jinwoo. Samantala bigla na namang nagbigay ng babala ang kanyang system. Ito ay isang emergency quest na nagsasabi na nanganganib ang buhay ng player, kung kaya kailangang patayin ang 8 kaaway, at ang hindi pagtupad sa hinihinging quest ay magdudulot ng pagtigil ng puso ng player. Naunang sumugod ang magician na agad namang tinamaan si Jinwoo, at dahil sa lakas ng atake ay inakala ng lahat na patay na ito, kaya galit na galit si Eugene at tinawag ang 8 na mga mamatay tao. Habang si Jinwoo naman ay naalala na naman ang sandali na siya ay mahina pa. Sa pag-iisip na ang malalakas lamang ang magtatagumpay at hindi totoo na ligtas ang dungeon para sa tulad niya, nakita niyang dahilan ang system na pinipilit siyang pumatay, hindi ito nagkataon lang, kailangan niyang pumatay upang hindi siya mapatay, ito ang hinihingi ng system, ipakita ang malakas na Sung Jinwoo, kung ginagamit siya ng system, kailangan din niya itong gamitin. Bumangon si Sung Jinwoo. Bagamat binuhos ni Gyuhwan ang kanyang mahika sa atakeng iyon, buhay pa rin si Sung Jinwoo na ikinagulat nila, at inakala naman ng mga kasamahan nila na hindi sineryoso ni Gyuhwan ang kanyang atake kaya nakaligtas si Jinwoo. Habang naglalakad si Jinwoo ay nagpahayag siya, handa kayong paglaruan ang buhay ng tao kaya dapat handa rin kayong harapin ang kabayaran nito. Takot na nakatingin si Eugene habang naiinis naman ang 8 kasamahan ni Huang Dongsuk kaya sinabi ni Juntae na ano daw ba ang pinagsasabi niya. At muli nagpahayag si Jinwoo ng, "Since you call yourselves hunters, you must be prepared to be the hunted." Lalo namang nagpagalit ito sa 8 hunter dahil para sa kanila ang mahinang kagaya ni Jinwoo ay walang karapatang labanan sila. Nagpresente si Juntae na isang D-rank hunter na siya nang ang tatapos kay Jinwoo at mayabang na umakbay dito, habang sinasabi na mukhang hindi naiintindihan ni Jinwoo ang sitwasyon. Ngunit nagulat ang lahat nang biglang hiniwa ni Jinwoo ang leeg ni Juntae nang hindi man lang umaalis sa kanyang pwesto. Mabilis ang pangyayari at matalas ang dagger niya kaya halos hindi nakita ng mga kasama nila, habang gamulong naman sa lupa ang pugot na ulo ni Juntae, na nagdulot ng kakaibang aura sa paligid at napagtanto nilang hindi basta-basta mapapatay ng ganoon si Juntae ng mahinang hunter lamang, palaisipan sa kanila kung talaga bang rank lamang ito o nagpapanggap lamang. Ika-24 na Kabanata, Ceaseless Growth, walang tigil na paglakas, ang mga hunter ay ipinanganak upang manghuli, kung kaya sa lahat ng oras dapat ay handa ang mga ito. Habang ang system ay nagsimula ng mag-update at may 7 pang natitira na kailangan niyang matalo para matapos ang quest. Habang naglalakad papalapit si Jinwoo ay naguguluhan sila sa biglang pagkakaroon ng dagger nito at sa hindi nila inaasahang pagkamatay ni Juntae. Dahil nakapatay na siya ngayon ng tao alam niya na hindi na siya makakaurong pa, dahil kung hindi niya papatayin ang mga ito, siya ang papatayin nila. Naalala niya ang mga nakasama niya sa malagim na araw na iyon sa Double Lair, ang desperado nilang mukha at kawalan ng pag-asa, ang matinding takot at pagkabigo, ang mga emosyon na iyon ang nagbigay ng lakas ng loob kay Jinwoo. Nakita ng 7 pang natitira ang biglang pagbabago sa aura ni Jinwoo kaya inutusan ng leader si Kyuhwan na muli itong atakihin, ngunit naiwasan ito ni Jinwoo at gamit ang matalas na dagger hiniwa-hiwa niya ang katawan ni Kyuhwan, na tumilapon sa lupa ang ilang parte at kumalat ang mga dugo. Dahil sa nasaksihan na kamatayan ni Kyuhwan nagalit ang mga ito at isa-isang sumugod, ngunit dahil mabilis si Jinwoo naiiwasan lang nito ang mga atake nila,
Nagpahayag naman si Eugene na mas lalo pa itong lumakas kesa nung lumaban ito sa dungeon boss na Spider, hanggang sa umatake na si Jinwoo na hindi ng mga ito maiwasan dahil sa mabilis na kilos, kaya isa-isa silang namatay dahil na rin sa epekto ng gamit na dagger niya na nagbibigay ng lason at labis na pagdurugo sa natatamaan nito. Habang sa isip niya ang malakas lamang ang magwawagi. Hindi makapaniwala ang leader na si Hwang Dong-sok sa kanyang nasaksihan, galit na inakusahan niya si Jinwoo na nagtatago ng tunay na lakas nito, at nagpas siyang ipakita ang kanyang kakayahan bilang C-rank na hunter. Sumugod si Hwang Dong-sok sa pag-aakalang pagod na at ubos na rin ang lakas ni Jinwoo dahil sa pakikipaglaban, tiwala siya na di mapapantayan ni Jinwoo ang kasanayan at kakayahan niya kaya mapapatambo niya ito ng mabilis. Ngunit kabaligtaran ang nangyari sapagkat taliwas sa inaasahan ni Hwang Dong-sok hindi ito umiwas o tuminag man lang sa kinakatayuan, sa halip hinawakan ni Jinwoo ang mukha ni Dong-sok habang sinasabi na malakas ito ngunit siya ay walang tigil na mas lumalakas at ibinagsak ito sa lupa. Hindi naman makapaniwala si Hwang Dong-sok na napabagsak siya at sinasabi sa sarili na hindi isang E-rank si Jinwoo dahil maaring isa itong false ranker. Sa isiping iyon nagmakaawa si Hwang Dong-sok kay Jinwoo na ibibigay ang lahat ng pera at kristal huwag lamang siyang papatayin. Ngunit sa galit ni Jinwoo sinabi nito na 3 beses siyang pinagtangkaan na patayin ni Hwang Dong-sok kaya hindi niya ito mapagbibigyan. Takot na takot si Hwang Dong-sok habang papalapit si Jinwoo ay pinapatigil ito sa balak gawain at sinasabi niya na hindi makakaligtas si Jinwoo sa nakababatang kapatid niya kapag nalaman iyon. Ngunit sinabi ni Jinwoo na wala namang makakaalam at walang makakakita kaya walang magsusumbong, sabay talon nito at pinutol ang ulo ni Hwang Dong-sok, tumilamsik sa damit niya ang mga dugo nito kaya naisip niya na kailangan na niyang bumili ng bagong damit, takot at nasusuka naman si Eugene kaya sinabihan na siya ni Jinwoo na kailangan na nilang umalis dahil magsasarado na ang lagusan ng dungeon. Sa huli na kumpleto ni Jinwoo ang quest at nakakuha siya ng mga rewards na status recovery, ability points at skill na bloodlust na ang epekto ay magbibigay ng takot sa mga kalaban. Ika-25 kabanata, Kapakinabangan. Sa headquarters ng Hunters Association, nagmamadaling pumunta ang isang empleyado kay Mr. Woo Jin-chul at ibinalita ang nangyari sa isang C-rank dungeon, kung saan may 8 hunter ang namatay at 2 lang ang nakaligtas. Sinabi naman ni Woo Jin-chul na maaring tumakbo lamang ang 2 kung kaya nakaligtas ang mga ito, na sinalungat naman ng empleyado at sinabi na may kakaiba sa kasong iyon dahil ang isa sa nakaligtas bagamat naksuot ng mamahaling baluti ay isang D-rank hunter lamang, na imposibleng mapatay ang isang C-rank dungeon boss na mula sa malakas na arachnid species na nangangailangan ng mga malalakas na hunter para matalo lamang, at ang nakakapagtaka pa ay ang isa na E-rank hunter ay walang iba kundi si Sung Jinwoo na isa sa mga nakaligtas at tanging naiwan sa Double Lair Dungeon Incident. Sumang-ayon naman si Woo Jin-chul na may kakaiba nga sa insidenteng iyon ngunit hindi dapat mag-alala sapagkat sinukat na nila ang mana nito, kaya hindi na kailangang pagdudahan kung nagkaroon ito ng awakening, bagamat nais ng empleyado na wag magduda ang katotohanan na isa sa mga nasawi ay si Hwang Dong-sok na kapatid ng isa sa pinakamalakas na hunter sa mundo, kung kaya napaisip din si Woo Jin-chul at sinabi na hindi niya maaring ipagwalang bahala iyon. Samantala sa bahay naman ni Sung Jinwoo habang kumakain sila ng kanyang kapatid, iniisip niya ang mga nangyari sa kanya kaya nais niyang uminom. Ngunit dahil sa rewards na natanggap niya sa system nang magising siya mula sa nangyari sa Double Lair Dungeon ay hindi na siya tinatablan ng epekto ng alak. At dahil din sa Candy Heiress Blessings na rewards kaya nabuo uli ang naputol niyang binti at gumaling agad ang mga sugat niya. Kabilang din sa epekto ng rewards na ito ay ang mahabang buhay, paggaling ng anumang sakit, pagpapawalang bisa ng anumang lason at ang pagbilis ng regeneration sa pamamagitan ng pagtulog. Sa isipin na iyon nagpaalam si Jinwoo sa kapatid niya nang may maalala at pumasok sa kwarto niya. Samantala nagtataka naman ang naiwang si Jin-a sa pagbabago ni Jinwoo kaya naisip nito marahil may nangyari sa dungeon. Sa loob ng kwarto sinubukang inumin ni Jinwoo ang Resoka Venom upang malaman kung tatalab ba sa kanya ang lason. Ngunit katulad ng inaasahan niya hindi ito umepekto sa kanya, makalipas ang ilang sandali biglang bumukas ang pinto at pinaalam ni Jin-a na tumawag si Jinho. Sa sumunod na eksena makikita na nagkita sina Jinwoo at Eugene sa coffee shop, tinanong ni Jinwoo kung paano nito nalaman ang kanyang cellphone number, sinabi naman ni Eugene na mayroon siyang mga ilang koneksyon at dahil itinuturing niyang tagapagligtas si Jinwoo kaya hinanap niya ito.
Sinabi naman ni Jinwoo na ayos na iyon dahil binigay naman ni Eugene lahat ng crystals na nakuha nila na naging dahilan kaya kumita siya ng malaking pera, at dahil din sa pananhimak nito tungkol sa nangyari sa loob ng dungeon kaya tama na iyong kabayaran sa pagliligtas niya dito. Inahayag naman ni Eugene na ang nauna namang nagtangkang pumatay sa kanila ay ang 8 na iyon at dahil hunter sila natural lang na lumaban at ang bagay na iyon ay laban sa pagitan ng mga hunters, bagamat sinabi ni Eugene ang mga bagay na iyon nasa isip pa rin niya na isang false ranker si Jinwoo at hindi siya dapat makipag-ugnayan dito, ngunit kailangan niya ang tulong nito. Tinanong ni Jinwoo kung ano ang kailangan ni Eugene ngunit bago pa lang nito masabi ng buo ang nais niyang sabihin ay agad na itong tumanggi, kung kaya nakiusap si Eugene Ho at pilit na ipinaliwanag na kailangan lang niyang bumuo ng 19 beses na raid na may 10 miyembro. Sinabi naman ni Jinwoo na dapat matuto na ito sa nangyari sa kanila sa C-rank na dungeon kung saan tinaraydor sila ng mga kasama nila, at hindi lang ang mga halimaw ang mga makakalaban sa loob kundi maging ang mga kapwa hunter din, hanggang sa tanungin ito ni Jinwoo kung gusto ba niyang maging guildmaster. Kaya kahit na sa kabila ng mga nasaksihan nitong mga nakakakilabot na pangyayari, ay nais pa rin niyang bumuo ng attack force. Nakiusap si Eugene Ho at ipinaliwanag ang kanyang mga rason upang maging guildmaster kailangan niyang makatapos ng 20 raid at makapasa sa isang pagsusulit, kung saan dahil sa talino ay alam niyang makakaya niya. Ang ama ni Eugene Ho ay nais gumawa ng isang guild kung saan ang lahat ng makukuhang mga kayamanan sa loob ng dungeon, ay maaring pagkakitaan ng malaki mula sa mga mana crystals hanggang sa mga buto at parte ng mga halimaw. Nais ng kanyang ama na kumuha ng isang S-rank hunter sa bansa bilang guildmaster, habang ang kanyang kapatid na walang talento sa pagiging hunter at kakayahan ay madjay giging vice lamang, at dahil dito maaring magkaroon magmalaking diferensya sa kapangyarihan sa kumpanya. Kung kaya nais niyang makakuha ng mga kasanayan at makapasa bago kausapin ang kanyang ama. Sinabi din ni Eugene Ho na itatago niya habang buhay ang sikreto ni Jinwoo at makakatulong din na makatapos sila ng raid na mayroong E-rank attack force kesa sa matataas na level na hunter ang kasama, upang maitago ang kanyang lakas at kakayahan. Dahil sa nasaksihan niyang lakas at galing sa pakikipaglaban ni Jinwoo bagamat malupit ito ay malaki ang tiwala ni Eugene dito kumpara sa ibang hunter dahil minsan na siya nitong iniligtas. Matapos magpaliwanag ni Eugene tinanong ito ni Jinwoo kung anong makukuha niyang kapalit, malakas ang loob na ibinaba ni Eugene ang isang papel na naglalaman ng kontrata at makukuha niyang kabayaran na ikinagulat naman ni Jinwoo.